Nakapagpagasolina na ba ang lahat mga ka-A to Z? Isang araw nga bago ang big time oil price hike, dumadagsa na sa mga gasolinahan ang mga motoristang humahabol sa mababang presyo kada litro ng langis. Pero imbis na isang bagsakan, nagkasundo ang oil company sa hiling ng Department of Energy na hatiin sa 2 segwada ang pagpapatupad ng taas presyo ngayong linggo. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Karga rito, karga roon. Sinamantala na ng mga motorista ang huling pagkakataon na medyo abot kaya pa ang produktong petrolyo ngayong June 23 bago umarangkada ang halos 5 pisong taas presyo ngayong linggo. Ang Grab driver na si Richard kahit napapakamot sa ulo sa bigat ng gastos, 1,000 agad ang ipinagas. Mas maganda kasi ngayon ma'am habang medyo mura-mura pa, dapat na talaga po ma'am magkarga na po. Ang rider naman na si Yuhan humabol na ipa-full tank ang kanyang motor. Malaking tipid po kasi nga po, ang laki po ng increase eh. So, ang laki po talaga na matitipid ngayon kaysa bukas pagpaparga. Epektibo kasi ngayong linggo ang big time oil price hike bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East at inaasahang epekto nito sa supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Yung pamasahe naman, di naman tumataas eh. Ganun at ganun pa rin eh. Kaya kawawa kami, iba tinatawaran pa kami. Mahigit 5 piso ang taas sa kada litro ng diesel, 3 pesos at 50 centavos ang sa gasolina, habang 4 pesos and 80 centavos naman ang taas sa kerosene. Pero imbis na isang bagsakan ng taas presyo ngayong Martes, naipakiusap ng Department of Energy sa oil companies na hatiin sa 2 bagsakan ang taas presyo. Para sa Shell, Sea Oil at Petron, 50% ng taas presyo ang aarangkada ngayong Martes, habang ang susunod na 50% ay epektibo sa Huwebes. Medyo mas malaki naman ang unang segwada ng taas presyo ng Caltex sa Martes, bago ang sunod na taas ng presyo nito sa Huwebes. Sa halagang 1,000, maghapon na po kasi namin yun na kinakayo sa kalsada. Gayunpaman, nananawagan ng ilang transport workers na mapagbigyan ng hirit na taas pasahe. Pihado kasing magdadagdag sila ng malaking halaga sa budget para tumagal ng ilang araw ang kanilang gasolina. Magdadagdag siguro kami ng mga 300 hanggang 500 siguro. Pagtitiyak naman ng DOE, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang distribusyon ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy program para sa mga tsuper na lubhang maaapektuhan ng malakihang oil price hike. The Department of Energy has already issued a certification to allow the LTFRB, the OTR, to disburse the funds to our beneficiaries with the guidelines for distribution being currently ironed out. Aminado naman ng industry experts na posibleng tumaas pa ang krudo sa susunod na linggo. Kaya payo ng ahensya sa mga motorista, planuhing mabuti ang biyahe upang makatipid sa konsumo ng krudo. Magkawan sila ng itinerary sa mga errands, and then gamitin ang power of choice kasi despite na pare-pareho yung adjustment, pagdating sa gas station, iba-iba yan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.